Ngayon, nasa sa mga tao na yan kung maniniwala o hindi. Hindi ko na yan problema. At least, sinishare namin kung ano ang dala ng Trismundo, kung ano ang katotohanan. Dahil si Trismundo Hilario, si Trismundo Agi, bilang isang tao, may laman at may buto, hinubog siya bilang isang pangatlong isinugo dito sa mundong may buhay. Dinala siya sa tahanan ng kalikasan upang makilala at ipakilala ang lahat ng tagapangalaga dito sa mundong may buhay. Lahat na yan, si Moises at si Jesus, ay kasama namin yan sa misyong ito. Ang misyon ni Moises at Jesus na hindi natapos, si Hilario ang magpapatuloy ngayon sa misyon at ipamulat sa buong mundo ang katotohanan. Kaya sinasabi sa libro nila na darating ang panahon na mayroon darating na Antichrist at ito na, nangyayari na at nagaganap na. Dahil kaya kaming mga Trismundo ay nagiging Antichrist kami dahil alam namin si Moises at Jesus ay kasama namin yan sa misyon. At nakakausap ni Hilario ang spiritual ni Moises at Jesus. Gaya ng sabi ni Jesus, Hilario, linisin mo ang pangalan ko dahil mali ang dala ng ipinamulat sa tao. Dahil hindi ako yan. Ang mukha na pinapakilala nila. Ibig sabihin yan, yung mukha nga na kinamulatan natin ay hindi totoong mukha ni Hesukristo. At pinapaganda pa ang kwento ni Hesukristo sa libro na yan. Nakapagpabuhay ng patay, nakapagpakita ng bulag, at pinako sa cross. Yan ay mga hindi katotohanan. Gaya nga ng sabi ng mahal na Agos, siya mismo ang nakakaalam sa totoong nangyayari dito sa mundong may buhay. Pinapaganda ang kwento ni Hesukristo para ang mga tao malinlang at matakot. Kung ikaw ba'y hindi kumikilala sa banal na kasulatan, ikaw ay mapunta sa dagat-dagatang apoy o imperno. Sino bang hindi matatakot? Pero hindi nila alam na ang imperno ay hindi katotohanan. Wala ring dagat-dagatang apoy. Bakit ang dagat ba? Nag-aapoy ba ang dagat? Hindi. Yan ay mga kathang-isip lamang na pinapaganda ang kwento sa libro ni Jesus. Sabi na. Mm. Ah, ano po yung may tutulong po natin sa iyo? Medyo malaya ko eh. Saan ka ba, banda? Dito ako sa Laguna. 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 Oo. Manila. Dito ako sa Pagadian City. Lagi ko nakikita yung mga kanya eh. Parang okay yan. Sabi ko. Ikaw ba ay active pa ngayon? Oo, pero nag-apply na ako. Nag-apply na ako. Nag-apply na ako. Yung cut-off date ko next year. So, na-assign ka sa Diyan ako na-assign sa Fort Bonifacio. Bonifacio. Ikaw Pero ay Philippine, nakabalik. Philippine Army ngayon. Opo. Lahat naman ay tinatanggap namin kahit labor pa yan, kahit mababa, pag ikaw ay nasa Trismundo na, walang general, walang colonel, walang attorney, lahat po tayo ay pantay-pantay bilang isang magkakapatid na spiritual. Ngayon, kung ikaw ay gusto mo talagang maging Trismundo, gusto kitang tanungin, bakit napili mo ang Trismundo? Nakita ko naman yung vlog na parang powerful. Parang ano ba, na hindi tiki. Kasi nakikita ko yung ibang mga huntingero, yung mga nagbibenta ng mga mga medalyon o ano yung mga pangdepensa. Parang hindi naman legit. Marami naman nagko-comment na hindi na yung iba natatablan din. At saka mayroon ding hangganan. May katapusan, oo. Kahit naman na mayroon kang anting-anting, kapag ikaw ay kumakain ng kanin, alam din kung paano kita papatayin. Kasi sa kanin ka rin nabubuhay. Oo. Oo. Ngayon,
papasok ka pa rin sa Tres Mundo. Kung nakikita mo ang vlog ko ay lagi kaming kinukutya, mga kulto, mga antichrist, grabing mga Oo. masasakit ng mga salita. Oo Papasok ka nga. pa rin? Ah? Ah, ah. Oo, may nakita ko na ano, parang kinakalaban ka ng antingero. Yes, tama. Nakita ko yun eh. Halos Na, naman dyan. Halos ang mga kuwan dyan, mga basher ko dyan, lahat ng yan ay mga antingero. Gumagamit ng ibang account. Kung titignan mo yung mga account nila, ay mga dummy account, mga fake account, para lang makademoralize sa mga taong gustong maniniwala o hindi. Ngayon, nasa sa mga tao na yan kung maniniwala o hindi. Hindi ko na yan problema. At least, sinishare namin kung ano ang dala ng Trismundo, kung ano ang katotohanan. Dahil si Trismundo Hilario, si Trismundo Agi, bilang isang tao, may laman at may buto, hinubog siya bilang isang pangatlong isinugo dito sa mundong may buhay. Dinala siya sa tahanan ng kalikasan upang makilala at ipakilala ang lahat ng tagapangalaga dito sa mundong may buhay. Lahat na yan, si Moises at si Jesus, ay kasama namin yan sa misyong ito. Ang misyon ni Moises at Jesus na hindi natapos, si Hilario ang magpapatuloy ngayon sa misyon at ipamulat sa buong mundo ang katotohanan. Kaya sinasabi sa libro nila na darating ang panahon na mayroon darating na Antichrist at ito na. Nangyayari na at nagaganap na. Dahil kaya kaming mga Trismundo ay nagiging Antichrist kami dahil alam namin si Moises at Jesus ay kasama namin yan sa misyon. At nakakausap ni Hilario ang spiritual ni Moises at Jesus. Gaya ng sabi ni Jesus, Hilario, linisin mo ang pangalan ko dahil mali ang dala ng ipinamulat sa tao. Dahil hindi ako yan, ang mukha na pinapakilala nila. Ibig sabihin yan, yung mukha nga na kinamulatan natin ay hindi totoong mukha ni Hesukristo. At pinapaganda pa ang kwento ni Hesukristo sa libro na yan. Nakapagpabuhay ng patay, nakapagpakita ng bulag, at pinako sa cross. Yan ay mga hindi katotohanan. Gaya nga ng sabi ng mahal na Agos, siya mismo ang nakakaalam sa totoong nangyayari dito sa mundong may buhay. Pinapaganda ang kwento ni Hesukristo para ang mga tao malinlang at matakot. Kung ikaw ba'y hindi kumikilala sa banal na kasulatan, ikaw ay mapunta sa dagat-dagatang apoy o imperno. Sino bang hindi matatakot? Pero hindi nila alam na ang imperno ay hindi katotohanan. Wala ring dagat-dagatang apoy. Bakit ang dagat ba? Nag-aapoy ba ang dagat? Hindi. Yan ay mga kathang-isip lamang na pinapaganda ang kwento sa libro ni Jesus. Ngayon, ano ba ang kuwan? Imperno. Ang imperno, yan ang kulungan. Buhay ka pa, sentensyado ka na. Sino ba ang demonyo? Ang demonyo ay nasa katauhan. Alam mo ang tama at mali, ikaw ang gumagawa ng kamalian mo, kaya ikaw yung demonyo. Kaya ang daming mga nalinlang, sabi pa nila, ang Diyos Ama ang siyang makapangyarihan dahil siya ang naglikha sa sanlibutan. Papaano makapaglikha ang Ama? Ay nilikha lang yan ng espiritual ng mundo. Ang espiritual ng mundo ay siyang naglikha sa amang espiritual ni Moises at Jesus. At ganoon din kay Hilario. Si Trismundo Hilario, isang espiritual na walang laman at walang buto. Ang pangalan niya ay Trismundo Hilario. Pinapangalanan siya na Trismundo Hilario kaya siya ang amang espiritual na yan. Ngayon, paano makapaglikha ang Ama? Ay nilikha lang yan ng espiritual ng mundo. Pero hindi nila alam na ang spiritual ng mundo, nilikha niya ang lahat ng nakikita mo dito sa mundong may buhay. Ang lahat ng yan, mayroong tagapangalaga ng kalupaan, mayroong tagapangalaga ng kalikasan, mayroong tagapangalaga ng kuweba, mayroong tagapangalaga ng kabundukan. Sino ba ang tagapangalaga ng kalupaan? Kundi ang tatlong itim na espiritual na siyang naggamot kay Hesukristo. Sino ba ang tatlong tagapangalaga ng kalikasan? Sino ba yan? Yan ang tatlong Buddhist o tatlong puting espiritual na siyang tagapangalaga ng espiritual ng araw, hangin at ang tubig. Sino ba ang tagapangalaga ng lagusan o kuweba? Si Impinito di Diyos. Sino ba ang tagapangalaga ng kabundukan? Kundi si Maria Makiling. Okay. Ang tao, ang mga espiritual
nakita nila dito sa mundong may buhay na padami ng padami ang mga isda, walang nagakontrol, padami ng mga hayop. Paano sila makontrol nila? Mga espiritual nga sila. Kaya ang espiritual ng mundo, sinabihan niya ang tatlong itim na espiritual, maghulma ka ng tao na kawangis natin. At yan ay nahulma na niya ang tao. Paano siya mabubuhay? Paano mabubuhay yung hinulma na yun? Pinagbuo ang isang espiritual ng araw, espiritual ng hangin, at ang espiritual ng tubig na binuo sa isang espiritual. At yan ay nabuhay ang tao. Kaya bakit hindi natin kikilanin ang totoong nagbibigay buhay sa atin? Bakit lagi nating pinipilit, ginigiit, nakikilanin ang dala ng dayuhan na walang napatunayan? Sa buong Asia, ano ba ang kinikilala nila? Tulad ng Taiwan, Japan, Hong Kong, Vietnam, ano bang kinikilala nila? Di ba, Buddhist o Buddha? Oh. Sino ba ang Buddha? Ang di nila alam, Sige, kinako ilang. di nila alam, Sige. di nila alam na ang Buddhist ay siyang tagapangalaga ng espiritual ng araw, hangin at ang tubig na siyang nagbibigay buhay sa ating mga tao. Oh. Ngayon, sabi pa nila, ang mga anting-anting o agimat, nanggaling daw yan kanino ba yan nanggaling? Saan ba nanggaling ang kapangyarihan yan? Matanong kita. Ewan ko lang kung saan manggagaling yan. Sabi nila, galing daw yan kay Diyos, o Diyos Ama, o kay Hesus Kristo. Tama ba? Tanongin kita. Si Hesus Kristo ba ay mayroong anting-anting o agimat? O, di ba? Diyan pa lang, alpak na. Oo. Ang lahat ng yan, ang sa likod na yan ay si Impinito di Diyos, ang tagapangalaga ng kuweba. Ang lahat ng tagapangalaga dito sa mundong may buhay, tinawag yan sila. Pero si Impinito di Diyos lang ang hindi sumunod. Kaya sabi ng espiritual ng mundo, ikaw, Impinito di Diyos, kailanman ay hindi ka makakarating sa kaliwanagan. At yan si Impinito di Diyos, ang Diyos ng kadiliman. Na yan yung tinatawag ng mga antingero, ng may mga medalyon. Hindi nila alam sa iba yan, pero ang iba, alam nila yan na tinatawag nila si Impinito di Diyos. At hindi pa nila naintindihan sa iba. Yan ang tinakwil ng espiritual ng mundo. Buhay pa sila, sinasangla na nila ang kanilang kaluluwa. Kaya yung ibang mga antingero na pumapasok para maging mayroong ding kapangyarihan, mas lalong bumigat pa ang katawan nila. Yung iba naman din, nagpapagamot sila, binigyan ng anting-anting para pangdepensa sa kulam, barang, palipad hangin. Oo, mahal pa naman. Mahal pa yung offer nila. Meron nga na akong doon, nabasa na 35,000. Oo, di ba? Anting-anting. Sobrang mahal ang presyo. Ah? Sobrang mahal ang presyo. Ngayon, marami nang nag-aano sa akin, nagpatutuon yan. Ang akala nila ay siyang makapagproteksyon sa kanila at makapagpagaling, yun pala ay siyang makapagpadagdag sa lahat ng karamdaman nila. Mas lalong nanghihina. Lalong nabubusit yung buhay nila. Oo. Walang Pag ginamalas-malas pa, nako, wala na. Ubos lahat ng pira mo. Puro labas. Oo. Ngayon, ang kapangyarihan, hindi yan binibinta, kundi ibibigay sa karapat-dapat at gamitin sa kabutihan. Tulad ng Trismundo, ang kapangyarihan ng Trismundo, hindi yan binibigay na may bayad. Ibibigay yan na walang bayad. Libre. Basta gamitin mo lang sa kabutihan. Tulad ng misyon ng Trismundo na ituloy ang misyon ni Moises at Hesus na tulungan ang mga taong nangangailangan ng kagalingan o matagal lang mga karamdaman, naghahanap sila ng lunas. Yun yung mga taong dapat tulungan. Lalong-lalo na at yung mga kumikilala. Ha? Yung mga kinukulam. Yung mga kinukulam na tao. Anong ibig mong sabihin sa kinukulam? Gamot o yung kinukulam talaga. Kaya ba natin gamutin yung ganon? Kung anong kaya ng mga antingero, mas marami pang magagawa dito sa Trismundo. Lahat ng mga kulam dyan, barang,
kahit sino pa yung mataas na antas dyan, Hmm. ay walang binatbat yan dito sa Trismundo. Pagdating sa spiritual ha, bawat bigkas ng Latin nila, bawat isang litrang Latin, 100 times yan ang balik doon sa kanila, kung sino man yung nagkulam sa'yo. Kaya nga Okay. ako, malakas ang loob ko na magsalita dahil alam ko, protektado ako sa sarili ko. Ngayon, Oh, bago yan, mangyayari yan sa'yo na maging protektado ka, kailangan, iisa lang ang kikilanin mo, kundi si Trismundo Hilario, ang pangatlong hinirang o pangatlong isinugo dito sa mundong may buhay, na siyang magbibigay proteksyon mo araw-araw. Ngayon, yung ibang mga antingero na nagsasabi na galing sila ng Trismundo, galing ako dyan. Walang binatbat yan sa mga antingero pagdating sa kapangyarihan. Walang kapangyarihan ng Trismundo. Bakit ako? Hindi naman ako manggagamot eh. Bakit nagawa ko? Ang ginagamit ko ang kapangyarihan ng Trismundo. Isa na din ako magpapatunay sa sarili ko niyan. Bakit hindi nagawa ng mga antingero na sumuko sa Trismundo? Dahil ang kapangyarihan ng Trismundo at kapangyarihan ng antingero, pinagsabay nila. Kaya hindi talaga gagana ang kapangyarihan ng Trismundo. Ngayon, yung iba, nagpapanggap pa, nagakunwari, para makakuha lang ng kaalaman. Yan ang ayaw ng espiritual ng ama na yan, na sakim sa kapangyarihan. sarili. Makasarili. Gusto nila na may kapangyarihan na sila sa bilang isang antingero, mayroon din silang kapangyarihan sa Trismundo. Kumbaga, dadagdagan ng kapangyarihan nila para sila ang makapangyarihan. Yan ang hindi magaganap. Dahil kailanman, sabi nga ng mahal na Agos, maluloko mo man ako bilang isang tao, pero ang spiritual ko ay hindi mo maluloko kailanman. Pag ikaw ay isang Trismundo at gumagawa ka ng hindi ayon sa Trismundo, gumagawa ka ng kababalaghan na ikaw lang yung nakakaalam, kahit ilihim mo yan, ang nasa katauhan mo na gabay na espiritual, yan yung kusang aalis sa pagkatao mo. Magugulat ka na lang na mayroong bumaril sa'yo, bakit tumagos yung bala na yun? Kasi ikaw mismo sa sarili, ang dalawa ang kinikilala mo. Yung iba naman, hindi paniniwala sa Trismundo. Mayroong pag-alinlangan. Kaya ako, legit ako na gumagamit ng kapangyarihan ng Trismundo kasi alam ko ang katotohanan. Maniwala ka man at sa hindi kami namimilit, hindi namin inaakit ang mga tao, bagkus sinishare lang namin ang kaalaman o katotohanan na pinadala sa agos namin, mensahe ng agos namin na ipamulat sa buong mundo ang katotohanan. Maniwala ka man at sa hindi, kung maniniwala ka man, salamat, matutuwa ang ama sa iyo. Pero pag ikaw ay hindi naniniwala, problema mo na yan dahil may kanya-kanya tayong paniniwala. At irerespeto ko ang paniniwala mo. Pero darating ang panahon, pag tayo ay matatapos na dito sa mundo, doon na natin malalaman na tama pala ang Trismundo. Nasa harap ko na, pero bakit tinalikuran ko pa? Yan. So anong masasabi mo sa iyo, kapatid? Bilang isang Philippine Army, tayo po ay nangakablog at tayo ay hindi mga muro-muro, hindi tayo mga piki, kundi tayo ang katotohanan. Anong masasabi mo sa Trismundo? Nagustuhan ko naman yan kasi nakikita ko na lahat ng mga vlogs nyo, yung kaaway nyo ng mga huntingero, kinakalaban ka nga eh. Sabi ko, sabi ko, hindi tama yun, mayabang yun eh. Nagsalita sa hindi maganda. Pero nakita ko sa inyo, dalawa, mas okay yung sa iyo. Dahil nga, unang-una, wala ka namang hininging pera. Tama. Sa kanila, naghingi silang pera, nagbibinta ng mga anting-anting. Mismo. Diba? Oo. May presyo pa yan. Oo, may presyo pa. Sa iyo, nagtulog talaga. Nakita na naghingi ka ng pera. Wala namang nakita. So, ibig sabihin, mas okay yung sa'yo. Gaya nga ng sabi ng mahal na agos namin, walang Trismundo na maghihingi ng pera. Maski sintabo, maski donisyon, tulungan ang mga taong nangangailangan ng dugsong na buhay.
Yan ang misyon ng Trismundo. Kung mayroon man Trismundo nga nagpapanggap at naghihingi ng bayad, yan yung mga taong mga scammer. Kaya Naninira. ugaliing mag-video call, ugaliin na makipag-ugnayan sa legit na mga Trismundo. Dahil ang totoong Trismundo, hindi nagbibinta ng mga gamit, hindi naghihingi ng bayad, hindi naghihingi ng donation. Lahat ng gamot na igamot sa'yo ay lahat ng yan ay libre. Walang bayad, maski sintabo. Good. Tama yan. Mm-mm. Ganda yan. At Maganda ganun yan. din ang tinuturo ko sa mga bagong naging Trismundo. Huwag na huwag kayong manghingi na maski piso. Pwede nyo yan itulong sa pamilya nyo, sa sarili nyo, sa kamag-anak nyo. Kung ayaw mong manggamot sa iba, itulong mo. Mamimira nga sila. Mm-mm. Hindi maganda. Mm-mm. So anong masasabi mo ngayon? Kaya medyo malayo ako eh. Dito ako sa Pagadian. Mm-mm. Pero babalik din ako ng this month ata, babalik din ako sa Manila, sa Taguig, Bonifacio. Ayun. Mm-mm. Sige, mag-usap tayo. I-close ko muna to. Mga kablog ko, hanggang dito na lang po tayo ay mayroon tayong isang followers na gusto ring magiging Trismundo. Siguro narinig nyo naman. Maiksi lang yung paliwanag ko, pero malaman yon. Ang lahat ng katotohanan ay doon mo maririnig sa pangatlong isinugo. Nasa loob ang hiwaga sa Trismundo. So bye-bye mga kablog ko. See you next vlog mga kablog ko.